Welcome to Radio Alliance, an affiliate of Alliance of Concerned Massage Therapists, or ACMAT, your healthy alternative internet Radio Alliance. News, commentaries, entertainment, and more. Welcome muli sa lahat nating mga giliw na tagapagsubaybay ng ating programang ito, Radio Alliance. Ayan. Tayo po ay magpapatuloy ng ating magnilay-nilay ng salita ng Diyos. Pinapanalangin natin na ito'y magkaroon ng pagbabago sa ating lakarin sa harapan ng ating dakilang Diyos. At para naman sa pamagat ng ating busyon sa araw na ito, ito ay ating pinangalanang The Unshaken Life. Ang buhay na hindi nauuga. Ang tema ng ating debosyon sa araw na ito ay patungkol sa paghahanap ng katatagan at kapayapaan sa gitna ng magulong mundo. Alam naman po natin yung ating sitwasyon, hindi lamang po sa bansang Pilipinas, maging sa ibang bahagi din po ng mundo. Napakagulo, napakadami po ng mga hamon. So mari ang tanong ng iba sa atin ay, paano tayo magkaroon ng kapayapaan, ng katiyakan na hindi tayo maapektuhan sa mga pangyayaring ito? Well, ang kasagutan sa tanong na yan ay matutunghayan natin sa ating talata sa araw na ito. Ito ay Salmo 16, talata 8. Ano ang nasasaad? Sa Ingles ang sabi, I have set the Lord continually before me. Because He is at my right hand, I will not be shaken. Sa wikang Pilipino, itinakda ko ang Panginoon sa harapan ko lagi, sapagkat nasa aking kanan siya, hindi ako mauuga. May the Lord add blessing to the reading of His Word. Tingnan natin ang konteksto ng ating talatang binasa. Ito ay patungkol sa buhay ni Haring David, na kung saan ay ito'y maaaring naganap sa dalawang pangyayari. Either siya ay pinaghahanap ni Haring Saul, kung inyo maalaala, at pinipilit siyang patayin ng haring ito na hindi mo malaman kung ano talagang dahilan. Bakit gano'n na lamang yung kanyang pagkamuhi kay David nung panahon na iyon? Or maaari naman po ito yung panahon din na kung saan ay siya ay tumatakas. Saan po? Doon po sa kanyang anak. Sa kanyang anak na nagre-rebelde at nais siyang patayin. Nais ding kitlin yung kanyang buhay. Kung maalala niyo rin po yung kwento ng kanyang anak na si Absalom. Kaya dito natin makikita na hindi lamang maaring figurative, no? Ito ay maaring literal na siya ay tumatakbo para sa kanyang buhay, para sa kanyang kaligtasan. Ngunit mga kaibigan at mga kapatid, sa gitna ng panganib at pagkabigo, gumawa si David ng isang malalim na pahayag. Ano po yung pahayag na yon? Hindi siya sumisigaw para agad ayusin ng Diyos ang kanyang sitwasyon. Sa halip ay inangklan niya ang kanyang sarili sa presensya ng Diyos. Kaya nga mapansin natin yung salitang lagi. Ito ay napakahalaga sapagkat di lamang siya isang beses na nanalangin patungkol sa bagay na ito. No? Hindi lamang po tuwing linggo na siya ay nagsasabi na, oh well, Panginoon, iligtas mo ako sa aking sitwasyon. Kung hindi, ito po ay isang bagay na naituon niya ang kanyang puso't isipan. Sa kabila ng mga sibat na lumilipad sa kanyang paligid, ay kanyang itinakda yung kanyang sarili sa harapan ng ating Panginoon. Hatiin natin ang talatang ito sa dalawang makapangyarihang aksyon. Isang makapangyarihang pangako. Two powerful actions and a promise coming from the Lord. Ano po yung unang aksyon? Ang sabi po niya, itinakda ko ang Panginoon sa harapan ko lagi. I have set the Lord before me. Sa salitang Hebreo, ang salitang itinakda ay Shavah. Shavah. Ito ay nangangahulugan na paglalagay ng isang bagay na may katumbas na halaga.
Kaya dito natin makita na sinasadya ni David na gawing sentro ng kanyang buhay ang Diyos. Ito po ay hindi lamang po nangyayari sa kanyang isipan, kundi ito po ay isang deliberate na pagtutuon ng kanyang pasanin, ng kanyang saloobin sa harapan ng Panginoon. Para bang iisipin na lang po natin na ito ay para siyang isang piloto sa gitna ng matinding bagyo. Sa kasalukuyan, maaaring naririnig nyo na po yung may paparating po na isang super typhoon. Sana po hindi ito mangyari at makapaminsala sa ating mga kababayan. Sabi po rito na kung saan ay habang ang piloto ay nagmamaniobra sa matinding bagyong ito, hindi po siya tumitingin sa bintana. Sapagkat kung titingin po siya sa bintana, makikita po niya talagang grabe po yung sitwasyon, grabe po yung kanyang pinagsusuungan. Ang kanya pong tuon ay naroon po sa kanyang instrumento na siyang nagbibigay sa kanya ng gabay at nagbibigay po ng katiyakan na siya ay magiging ligtas. Kaya ganun din po ang ginagawa ni Haring David. Sinasadya kong ilagay ang Diyos sa pagitan ko at ng bagyo. Ang pangalawang aksyon ay sapagkat nasa aking kanan siya. He is at my right side. He is making that kind of a confession, a declaration that God is with him. Sa sinaunang kapanahunan, napakahalaga po ng kanang posisyon na yaan. Bakit po? Ang kanang posisyon na yaan ay nagpapakita ng karangalan, ng kapangyarihan at ng proteksyon. Ito ang pwesto ng kampiyon ng mandirigma. Ito rin ang kamay na iniunat upang iligtas ka kapag ikaw ay nadapa. Kaya mga kaibigan at kapatid, sinasabi ni David, ang Diyos ay hindi malayo sa langit at hindi ako pinapansin. Siya ay narito mismo sa tabi ko sa aking laban. Kaya napakaganda po mga kaibigan at kapatid ang ipinapakita po ni David. At ang huling, titingnan po natin ang pangako ng Diyos. Ang sabi po dito, hindi ako mauuga. I will not be shaken. Ano ang ibig sabihin po nito? Hindi po nangahulugan na hindi magkakaroon ng problema si David. Hindi rin po nahulugan na hindi siya natatakot. Ang sinasabi niya po, hindi ako mauuga. I will not be shaken. Ibig sabihin, panloob na katatagan. Magkakaroon man siya ng malakas na lindol, katulad po na nangyari po sa atin kamakailan, hindi ako mauuga. Dumating ang masamang diagnosis, maaring sa karamdaman natin, sa ating katawan. Ang sabi ni Haring David, hindi ako mauuga. Nagkakaroon man ng broken relationship, ang pundasyon ko ay mananatiling matatag. At ang katatagang ito ay hindi nagmumula sa ating sariling lakas, kung hindi sa pagiging malapit sa Diyos. Napakaganda po, ano po? Ano po ang koneksyon ng ating talakayin sa bagong tipan? Sapagkat ang awit po na ito ay hindi lamang patutuon ni David, ito ay isang propesya. Mapapansin natin sa Gawa, Kabanata 2, talata 25 at 28, ito ay sinipi ni Apostol Pedro, ang talatang ito mismo sa araw ng Pentecostes. Ipinahayag niya na si David ay tumitingin sa darating na Mesiyas. Si Jesucristo ang tunay na katuparan na nasa kanan ko. Dahil si Jesus ay nabuhay na magmuli at siya ay nakaupo sa kanan ng Ama na namamagitan para sa atin. Napakaganda. Dahil si Kristo ang ating kanang kamay, tayo ay may permanente at hindi nauugang angkor, hindi nauugang angkla. Kapag itinakda mo, kaibigan, kapatid, na ang Panginoon ay nasarapan mo, hindi ka lamang umuulit sa isang parirala. Ikaw ay nakikiayon sa muling nabuhay na hari na nagtagumpay na sa mundo. Purihin ang Diyos. Kaya sa araw na ito, magkakaroon tayo ng ng paglapat o ng switching. Ano po? Ngayong araw ay dapat nating isipin na hilahin man tayo ng saang-saang direksyon sa mga pagsubok natin pinagdaraanan. Kaibigan, kapatid, huwag tayong mabagabag. Bakit po?
sapagkat nariyan po ang ating Panginoon na siya pong nangakong tutulong sa atin at hindi po niya tayo pababayaan. Hindi tayo mauuga sapagkat anuman ang mangyari, nariyan po ang Panginoon. Kung ano pong ginawa ng Panginoong Diyos sa buhay ni David noong kanyang kapanahunan, ganun din po mga kaibigan at kapatid, handa niya po tayong iligtas, handa niya po tayong tulungan, handa niya po tayong bigyan po ng pag-asa sapagkat tunay at ganap ang pangako ng ating Panginoon. Tayo'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa inyong palaala sa araw na ito. Natunay nga po Panginoon, sa buhay po ni Haring David, nakita po namin Ama, na kung paano mo po siya sinamahan sa gitna ng lahat ng kanyang mga unos na pinagdaraanan, hindi niyo po siya pinabayaan. Maraming salamat din po Panginoon, ang kanyang ehemplo na kung saan ay kanyang itinakda ang kanyang sarili sa inyong paanan, Amang Banal. At tunay nga po Panginoon, pinakita niyo po ang iyong kabutihan, ang kadakilaan na iyong pag-ibig at ang iyong kapangyarihan. Tulungan niyo po kami, Amang Banal, sa lahat po ng mga manunood at maging sa mga tagapakinig, na tunay nga Panginoon, magkaroon po kami ng personal na ugnayan sa inyo, O Diyos. Hindi po ayon sa aming pong kalakasan, kung hindi po ayon po sa iyong biyaya, ayon po sa iyong kabutihan, Panginoon. For truly, your love endureth forever. Maraming salamat po muli at patuloy lamang, O Diyos, ibigay mo sa puso ng bawat isa sa amin ang kauhawan na makilala kayo ng lubusan at maranasan kayo sa pang-araw-araw na aming pamumuhay habang inantay namin ang muling pagbalik na yung bugtong na anak na si Jesucristo. Ito'y aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen at Amen. This has been your Radio Alliance. For comments and suggestions, you may contact us at 0917-506-0960. Type code Radio Alliance. Thank you for listening.